Ang kataas-taasang elder ay sumigaw at nagsabing walang oras para sa huling sipol at kailangan nilang magpatuloy sa pakikipaglaban hanggang sa isang partido ay umamin na ang pagkatalo ay mamatay o nawala ng kakayahang lumaban. Ngayon, magsisimula na ang mapagpasyang labanan at binabati ni Roman 11 ang lahat at binibigyan siya ng respeto. Hiniling ng sect master sa kanyang mga disipulo na kumilos ng sama-sama, hinaharangan ang lahat ng direksyon at handa silang salakayin siya. Sabay silang sumugod sa kanya, at tinutunaw ng isa ang kanyang katawan at nawawala kapag ang bawat isa ay umaatake sa kanya mula sa harapan, lumilitaw siya mula sa likuran at sinusubukang atakihin siya. Si Roman 11 ay tumama sa lupa at ginagamit ang kanyang pormasyon upang harangan ang kanilang mga pag-atake, at nabigla sila dahil nanginginig ang lupa. Hindi nila mahaharangan ang kanyang pag-atake at sinusubukan nilang iwasan ito. Ngunit ang kanilang mga kapangyarihan ay mas mababa kaysa sa kanya at sa lalong madaling panahon marami sa kanila ang bumagsak sa lupa. Lumalakas ang kanyang pormasyon at hinihiling ng isa sa kanila ang iba na manatili. Nakikilala ng hangin ang kanilang sarili sa kasalukuyang oryentasyon sa kalawakan at hilingin sa kanila na huwag saktan ang kanilang mga halimaw sa mga kritikal na sandali. Lumilipad sa himpapawid si Roman, ngunit nahihirapan siyang manatili doon. At hiniling ng isa sa kanila na bumaba, ngunit hindi siya nakinig sa kanya. Iniisip niya kung anong klaseng pakulo ang ginagawa ng babaeng ito, pero hindi sila matatalo sa ganitong estado. Dahil nakakahiyang mawala ang lahat ng ito, iniipon nilang muli ang kanilang mga kapangyarihan at sinubukang atakihin siya ng mas malakas. Ngunit nakulong sila sa kanyang porma sayon. Muli, nagiging mahirap para sa kanila na manatili doon, at lahat sila ay bumagsak sa lupa habang binago niya ang kanyang mga pormasyon ng isa-isa. Pagkaraan ng ilang oras, binaligtad niya ang epekto ng kanyang mga pormasyon at natalo silang lahat sa isang suntok lamang. Ang bawat isa ay nabigla nang makita ito, at ang ibang mga alagad ay nagsabi na ang paraan ng pagbuo na ito ay nagsisimula sa Tianpan. Nagtataka sila kung paano pa rin nagkaroon ng ganitong uri ng formation inheritance ang Qinshuan, at naisip pa rin nila na ang Qinshuan ay isang third-rate sect. Tumawa si Roman at nagtanong kung nanalo siya, at masayang ibinalita ng Supreme Elder na nanalo siya. Ang bawat isa ay nagulat dahil ang 6 na pangunahing sekta ay nagtitipon para sa isang ranggo na labanan. At numero 1 pala ang sektang Qinshuan. Pinahahalagahan din ng higanting pinuno ng sekta ang kanyang mga formation at sinabing si Qinshuan ay isang henyo. At kung hindi pa siya isinilang 100 taon na, blockbuster na sana siya noong ipinanganak siya. Pagkatapos ay sinabi niya na ang ranggo na labanan ay tapos na. Nasa number 1 ang Qinshuan. At ngayon ay oras na upang bumaba sa negosyo. Wala siyang pakialam kung ano ang gagawin ng Qinshuan, kung gusto niyang maging isa sa 6 na pangunahing sekta o gusto niyang sirain ang kabilang sekta. Gayunpaman, dapat nilang ibunyag ang langit na nagpaparusang espada at maaari sumagot si Xuan. May isang tao pa ang nawawala. Tinanong ng pinuno ng sekta kung sino pa ang kwalipikadong makipagkompetensya para sa tibak na nagpaparusa sa langit. Maliban sa 6 na pangunahing kasarian na naroroon ay sumagot na hindi siya dumating upang ipaglaban ang tibak na nagpaparusa sa langit at hindi nila makita ang espada dahil nasa kamay niya ito ngayon. Para sa layunin ay ipinahayag niya ang kanyang purpose na ang bawat isa doon upang patayin niya. Nagulat silang lahat sa narinig. At nagtataka si Lady Qin kung kaya ba talagang gawin yun ni Qinshuan. At hinihiling niya sa lahat na doon muna sila sa gilid kung saan may dumating na tao. Lahat sila ay gustong makita kung sino ang maaaring pumatay sa kanila, at sila ay nabigla sa kanyang pagtitiwala at iniisip kung ang taong iyon ay talagang napakalakas, kung kaya niyang patayin silang lahat. Lahat sila ay tumingin sa pasukan ng Qinshuan sect, kung saan lumitaw ang demonyong master na may maskara ni Qinshuan at nasa kanyang mga kamay ang langit na nagpaparusang espada. Ang bawat isa ay nabigla nang makitang si Qinshuan ang nagtatag na ama ng Qinshuan, at nagtataka sila kung paano siya mabubuhay pa. Isa sa mga pinuno ng sekta ay inilabas ang kanyang larawan at ipinahayag na siya ay eksaktong kapareho at walang nagbago. At talagang bumalik siya. Naiintindihan na nila ngayon kung bakit kumpiyansa si Qinshuan sa pagkakataong ito, at alam nilang hindi nila kayang makipaglaban sa kanya. Laking gulat din ang Supreme Elder nang makita ang kanyang Grandmaster doon at masayang sumisigaw na bumalik na ang kanilang ninuno. Tumatawag siya kay Qinshuan. At sinabi niyang sigurado siya na siya ay ang kanang ninuno at malamang na matagal na niyang alam na babalik ang ninuno. Kaya palagi siyang confident. Samantala, si Tao ay labis sa pagtawa at sinabing siya ay nagpapatawa.
na sinasabi na siya ay naging isang inapo ng patriarch. Muli niya itong hinampas at hiniling na kumilos siya ng normal. Habang ang peke ay maaaring umiwas, tinanong ang kataas-taasang elder kung siya ay Tai Kang, at kung siya ang namamahala doon ngayon. Ang kataas-taasang elder ay binati siya at sinabi sa kanya na siya ay kasalukuyang namamahala sa King Xuan at hiniling niya sa kanya na kumalma ka muna at aayusin niya ito ng maayos. Inilabas niya ang espada at sinabing hahayaan niyang maunawaan ng bawat isa kung sino ang may-ari ng bahay at ang bawat isa ay nakatitig lang sa kanya. Nakakagulat, tumawa ng malakas si Tao at galit niyang tinanong kung ano ang problema niya. Sagot niya na walang nakakatawa at natatawa siya. Dahil may naalala siya, tinawagan siya ni Tao at sinabing ang taong ito ay nagpapanggap na siya at nagpapanggap na medyo kamukha niya. Habang iniisip niya kung paano sila magkamukha, ang isa sa mga pinuno ng sekta ay tumalon malapit sa kanya at sinabing ang tagapagtatag ng sekta ng King Xuan ay nakarating na sa itaas na kaharian at kung ano ang kanyang ginagawa doon. Bukod dito, ito ay higit sa 2,000 taong gulang at siya ay bumalik muli. Isa lang siyang matanda na hindi nakakasundo sa itaas na mundo. Ilang taon na ang nakalipas. Hinahamon niya ito na makipag-away sa kanya at sinabing dati siyang numero 1 sa mundo dahil hindi niya ito nakilala. Itinuro niya ang kanyang mga daliri patungo sa kanya at tinawag siyang isang luma at makalumang matandang lalaki. At ang sabi ng demonyong amo ay matagal na nang walang nang ahas na makipag-usap sa kanya ng ganoon. Tinatawag niya ang sect master na isang kagalang-galang na tao, kapag hindi man lang niya naabot ang antas ng isang santo at naglalabas ng malaking pressure sa kanya. Pagkatapos ay lumapit siya at ipinakita ang isang advanced na pamamaraan ng mga ungol sa kanya at pinatatakot siya. Tinanong niya tuloy kung bakit hindi siya kumibo gayong siya naman ang tumawag sa kanya na luma na at hindi siya kwalipikadong kumilos. Hinahamon niya ang sect master na talunin siya at bilang gantimpala ay iaalay niya sa kanya ang kanyang langit na parusang espada. Tinanggap ng sect master ang hamon at sa tingin niya ay hindi siya naniniwala na pagkatapos niyang bumaba mula sa itaas na kaharian, maaari pa rin siyang magkaroon ng buong kapangyarihan. Inilabas niya ang kanyang apoy na aura. At handa na salakayin siya at hilingin sa kanya na makipaglaban sa kanya. Siya ay naghagis ng isang atake sa apoy patungo sa master at iniisip na ito ay talagang isang mahusay na master realm o kahit nasa itaas nito at posibleng manganak ng isang napakatalinong brat. Hinaharangan ng demonyong master ang pag-atake gamit ang kanyang mga kamay na tinatawag itong isang katawa-tawa na maliit na trick at ginagamit ang kanyang flame avatar upang atakihin siya. Tinatawag niya ang kanyang mga pag-atake na mahina at ang mga ito ay pandaraya lamang na parang maglalarong mga bata sa kontra-atake niya. Ang mga lider ng sekta, ang distansya sa pagitan nila at sinusubukang atakihin siya ng pisikal, ngunit hinawakan ng demonyong master ang kanyang binti at itinapon siya. Gulat na gulat ang mga tao nang makita ito, at hindi makayanan ang mga panggigipit ng kanilang mana, habang tinanong siya ng demonyong amo kung ito na ang pinakamahusay na magagawa niya. Bulalas niya na nadismaya siya matapos siyang labanan at itinulak siya palayo. Ang pinuno ng sekta ay nagalit, naglalabas ng malaking halaga ng apoy mula sa kanyang bibig at naglalagay ng apoy sa bulwagan, iniisip niya mula simula hanggang wakas. Hindi man lang niya binunot ang Tianju sword at kaliwang kamay lang ang ginamit at minamaliit talaga niya. Pagkatapos ay naglabas siya ng apoy mula sa kanyang dibdib at inihagis ito sa kanya, humihiling sa kanya na patayin siya kung kaya niya. Ang mga tao ay desperadong naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ang demonyong amo ay nawala mula roon. Iniisip ng pinuno ng sekta na natalo niya siya, habang ang ibang mga pinuno ay nabigla nang makita ang kanyang kapangyarihan at sinabing ang kanyang kapangyarihan ay umabot na sa antas ng isang santo. Sinabi ni Chang na nangyayari ang mga bagay tulad ng inaasahan nila, at siya ang pangalawang ranggo na tao sa 6 na pangunahing sekta. Natatakot siya na walang makakaligtas sa antas ng pag-atake na ito. At si Giant ay sumang-ayon din sa kanya at sinabing ang lakas ng pag-atake ay talagang hindi masama, ngunit sa kasamaang palad, ito ay masyadong matagal upang maghanda. Biglang nabigla ang mga tao nang makita ang nangyayari sa langit. At ang demonyong master ay lumitaw mula sa likuran at tinanong siya kung sino ang mamaliitin niya ngayon. Ibinulalas niya na ang kanyang paglipat ay hindi masama, ngunit sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng pag-atake, ito ay halos hindi niya mahuli ang kanyang mata. Laking gulat ng pinuno ng sekta nang makita siya at nagtataka kung paano siya naroroon. At ang demonyong master ay bumulalas na kung maaari niyang pilitin siyang umalis sa 3 itinalagang posisyon, kung gayon siya ay nagkakahalaga ng 50% ng kanyang lakas.
Pagkatapos ay iniswing niya ang kanyang daliri sa hangin at inatake siya, na nagdudulot ng malaking pagkawasak. Sinubukan ng sect master na palayain ang sarili, ngunit sinabi ng demonyong master na hindi uubra sa kanya ang kanyang mga pag-atake. Tinalo niya siya at tinanong kung ito ba ang lakas ng isa sa 6 na pangunahing kasarian sa Kongju ngayon, at iniisip niya kung napakahina nila na hindi nila kayang talunin ang isang lalaki. Pagkatapos ay tinawag ang iba pang mga pinuno ng sekta at tinanong kung sila ay mahina tulad ng isang ito. Ngunit tinitigan siya ng mga ito ng may pagkagulat, na may mga taong nagsasalita para sa kanilang pinuno ng sekta at nagtatanong kung paano siya ng ahas na hiyain siya. At iniisip ng ibang mga lider ng sekta na sama-sama siyang salakayin. Pinalibutan siya ng mga ito mula sa lahat ng panig, at sinabi niyang magiging mainam para sa kanya na lumaban ng 3 laban sa isa. Sinabi niya na kung mapipilitan nila siyang gamitin ang espadang nagpaparusa sa langit, ililigtas niya ang kanilang mga buhay at gagamitin nilang lahat ang kanilang kapangyarihan para salakayin siya. Siya ay tumama sa lupa at umiwas sa lahat ng kanilang mga pag-atake, at inamin nila na siya ay talagang napakalakas. At 1 feet lang ang layo sa kanila. Ginagamit ng siyam na sect master ang kanyang demonyong kapangyarihan para salakayin siya, ngunit iniwasan niya ito at sinabing hindi siya masama. Pagkatapos ay lilito siya mula sa ibang panig, ngunit ginagamit lamang ang kanyang mga kasanayan sa pagtatanggol. Tinanong nila siya kung bakit hindi siya umaatake sa kanila at hiniling sa kanya na kumilos. At sinubukan siyang harangan ng siyam na sect leader gamit ang kanyang demonic technique. Ang Peking Kinshuan ay nagtanong kung ito ang gusto niya siyang bitagin siya sa kanyang maliit na pamamaraan at gumamit ng isang pag-atake upang itulak silang lahat palayo. Lahat sila ay hindi magawang gumawa ng kahit isang scratch sa kanya gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Samantala, ay nanonood sa kanila si Kinshuan at sinabi kahit na ang baha ng dragon mula sa kalahating fairyland ay ipinatawag. Sabi din ni Tao kung talagang umabot sa kaharian ng diwata, baka may pagkakataon pa. Napagmamasdan nila na hindi pa kumikilos ang Peking Kinshuan. At sabi niya hindi daw siya nagmamadali. Nagalit siya at sinabing ito ay nangyayari dahil ang taong ito ay nagpapanggap na siya sa loob ng mahabang panahon at hiniling sa kanya na bigyan siya ng magandang aral. Samantala, ginagamit ni Jiang ang kanyang baha na dragon at hiniling sa kanya na lunukin ang kalaban. Habang siya ay nakangiti at sinabing ang kanilang pagtutulungan ay hindi ganoon kalala. Inalis niya ang kanyang espada at nilaslas ang dragon mula sa gitna sa 2 bahagi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na kung kailangan niyang gamitin ang espadang ito, ililigtas niya ang kanilang mga buhay. Pero sa kasamaang palad, hindi aabot sa 30% ng lakas niya sa 3 habang gumagamit nito. Pinunit niya ang isa sa mga master ng sekta sa 2 bahagi at pinatay siya. At sa pamamagitan nito ay pinapatay ang iba pang 2 sect masters. Tahimik na nanonood si Giant sa kanya at iniisip na ito ang kapangyarihan ng langit na nagpaparusang espada. At kahit na hindi siya immortal sa maagang yugto, maaari talaga siyang makawala sa kapangyarihan ng isang immortal na hari. Napangiti siya at inisip na ang espada nga ang hinahanap niyang kayamanan at tumalon sa fighting hall para makuha ang espada mula sa kanya. Bulalas niya, makukuha niya ang espada kahit papaano at hindi siya bibiguin ng kanyang pagiging espada. Tinawag siya ng Peking Kinshuan na mayabang at nagtanong kung paano siya naglakas loob na sabihin ang mga ganoong bagay. Sinabi niya na siya ay naghihintay para sa isang kalaban at nagpunta sa Kinshuan 700 taon na ang nakalilipas at nais na labanan ang patriarch na yon. Palagi niyang pinagsisisihan na hindi siya ipinanganak 3,000 taon na ang nakalilipas at bumangon sa mga oras ng kaguluhan at nakipagkumpetensya sa hindi mabilang na mga kapantay para sa pintuan ng immortalidad, na humahantong sa itaas na kaharian. Tinanong niya siya kung siya ba talaga ang maalamat na si Kinshuan na numero 1 sa mundo. Tapos, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay dapat na talagang humanga sa kanya. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya para umatake, at pareho silang nagsimulang mag-sparring gamit ang kanilang mga espada. Pagmamasid ni Kayan, hindi pa siya nakapasok sa itaas na kaharian, ngunit maaari talaga siyang tumapak sa kaharian ng mga immortal at tanungin siya kung isa ba siyang diwata sa mundo ng mga mortal o isang henyo na bihirang makita sa loob ng 10,000 taon. Pagkatapos ay itinulak niya siya pabalik at sinabing siya ay kwalipikado para sa kanyang pagsubok at ngayon ay gagamitin ang langit na nagpaparusang espada. At bilang tugon, inihagis ng higanti ang kanyang espada at tinawag ang isa pang espada ni Xuan, para bumangon at lumitaw ang isang espada mula sa lupa at pareho silang sumugod sa isa't isa upang sumalakay.
Sinubukan siyang atakehin ni Giant, ngunit hinaranggan niya ito ng kanyang espada at naputol ang kanyang espada sa isang iglap. Inaasahan niya ito mula sa langit na pinarurusahan ng espada at naisip na ito ay bihirang makapangyarihan. Pagkatapos ay nagtaas siya ng isa pang espada at hiniling na lumapit sa kanya muli. Pagkatapos ay hinampes niya ang kanyang espada patungo sa kanya, ngunit gumanti ang higanti. Oras at tumalon pabalik. Talagang bitin daw ito sa dalawa. At wala pang malinaw na panalo. Kaya mahirap hulaan ang kalalabasan ng laban na ito. Ginamit ni Giant ang pamamaraan ng Purple Heavens at sinubukan siyang atakihin muli, nagmamadaling lumapit sa kanya. Ngunit hinarang ni Kanchuan ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang espada, si Kai. Nagtaas siya ng maraming espada, sunod-sunod at sinusubukang atakihin siya ng paulit-ulit, ngunit iniiwasan niya ito sa tuwing tatamaan niya siya sa ika-74 na pagkakataon. Ngunit siya ay nananatiling matatag at patuloy na umiiwas sa kanya. Tahimik na pinapanood sila Kanchuan at Tao at sinaktan siya ng higanteng 1,900 na beses. Walang sino man sa mundo ang nakaligtas pagkatapos ng napakaraming pag-atake, ngunit ang Peking Kanchuan ay umiiwas sa kanya gamit lamang ang kanyang espada. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang espada, si Kai at sinabi na bilang isang pulang alikabok na walang kamatayan, maaari niyang aminin na ang hakbang na ito ay halos umabot na sa antas ng walang kamatayang hari. Pinasalamatan siya ni Giant sa papuri, at ang sumunod niyang hakbang ay ang 1,000 suntok. Isa rin sa kanyang malakas. Gumagalaw, itinaas niya ang lahat ng mga espada ng mga alagad at tinipon sila. Sinabi nito na maaaring masira ng hakbang na ito ang hangganan at tumugon si Kanchuan. Posible ito 2,000 taon na ang nakalilipas, at kahit na ang espada ay maaaring magbukas ng gate ng engkanto. Makapangyarihan nga ang taong ito. Ngunit sa kasamaang palad ay ipinanganak siya sa maling panahon. Inaatake ng higanti ang Peking Kanchuan sa lahat ng kanyang espada. At sabi niya kung gusto niyang manalo sa hakbang na ito, dapat niyang gamitin man lang ang kapangyarihan ng kanyang pinanggalingan. Isang kawalan para sa kanya sa pagkakataong ito. At itinaas niya ang kanyang demonyong kapangyarihan, 80, isang pulang apoy ang lumilitaw sa paligid ng bulwagan at hinaharangan ang pag-atake na nagmumula sa higanti. Ang kanilang mga pag-atake ay bumagsak sa isa't isa, at ang mga tao ay nabigla nang makita ang labis na presyon. At hinaharangan ang pressure na dumarating sa kanila at sinabi, kung ang 2 taong ito ay mas makapangyarihan, kahit na ang kasalukuyang panahon ay kabilang sa tiyak na kapanahunan, maaari nilang pilitin na buksan ang gate ng diwata. Nagulat siya nang makitang bumukas na si Lady Qin. Ang fairy gate sa Dharma Ending Era kapag natanggal ang pressure, nagsasawa na si Giant dito at sumasakit na rin ang balikat niya, pero enjoy na enjoy siya sa laban. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at sinabing hindi niya siya matatalo. At sa antas na ito ng pakikipaglaban at lahat ng pagsisikap na ginawa niya, hindi pa nagbubukas ang gate ng engkanto, ibig sabihin, nakatakdang hindi siya makapunta sa itaas na kaharian. Ang Peking Kanchuan ay lumapit sa kanya at sinabing perpekto na siya. Pero kung ikukumpara sa kanya, baguhan pa lang siya. Pagkatapos ay tinawag niya ang mga tao at tinanong kung mayroon bang sinumang nagnanais na parusahan ng langit na espada, mula sa kanyang kamay at sinagot ni Lady Qin, na hindi siya interesado sa espada. Gayunpaman, tinawag siya nito at tinanong kung bakit siya nagpapanggap na Kanchuan, at nabigla siya kung paano niya ito nakilala. Nagtataka siya kung paano nalaman ng taong ito ang Kanchuan dahil ang mga tao mula sa masamang panahon ay dapat na matagal nang namatay. Tinawag niya ang kanyang palasyong master na si Qin, humihiling sa kanya na huwag magbiro sa paligid at sinabi. Siya ay si Kanchuan, sinabi niya na hindi niya alam kung sino siya, ngunit nagtanong kung bakit siya biglang lumitaw at nilutes ang krisis para sa Kanchuan. Pinahahalagahan niya ang kanyang mahusay na trabaho. Ngunit hinihiling sa kanya na ipakita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hinihikayat niya siya na sinasabing hindi ito isang malaking problema para sa kanya, para sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas at tinanong siya kung mayroon siyang ibang iniisip at gusto niyang i-drag ang Kanchuan sa mga pagtatalo. Muli, ipinahayag niya na siya ang asawa ni Kanchuan at tinanong siya kung paanong hindi niya alam ang tungkol sa kanyang asawa. Ang bawat isa ay nabigla nang marinig na si Lady Qin ay asawa ni Kanchuan. At si Tao ay nagtatanong kung totoo ba ang sinabi nito at kung asawa nga niya ito. Tinutulak siya nito at sinabing masyado siyang nag-iisip, habang ang mga tao ay nabigla kung paano siya mabubuhay kung siya ang asawa ni Kanchuan. Nagtataka din ang fake na Kanchuan,
tungkol dito at iniisip na kahit ang mga demonyo ay hindi naman ganoon katagal ang buhay. Tumalon si Lady Qin sa bulwagan at sinasabing napakahina niya para maging asawa niya. Ginagamit niya ang langit na pagpaparusang tibak sa kamay laban sa isang mortal na diwata. Bagamat hinding-hindi gagawin ng kanyang asawa ang ganoong bagay, inaangkin niyang kilala niya ang kanyang asawa at sinabing kahit na tumayo siya roon at hayaan itong lumaban, at kahit na siya ay pagod na pagod sa kamatayan, ang kanyang lalaki ay tiyak na hindi masasaktan. Ipinaliwanag niya na ang dakilang sage, ang pulang alikabok na diwata at ang walang kamatayang hari ay lahat mga basura. Sa unang bahagi ng 1,000 taon na ang nakalilipas, siya ay isang pulang alikabok na walang kamatayan, at hinintay niya ang kanyang asawa sa loob ng 1,000 taon at hindi na makapaghintay para sa kanya. Kaya't nakapasok siya sa kaharian ng walang kamatayang hari sa pilitang binuksan. Ang walang kamatayang tarangkahan, umakyat sa itaas na kaharian, at hinanap siya 700 taon na ang nakalilipas, nakarinig siya ng balita tungkol sa kanya sa itaas na kaharian at nalaman ang tungkol sa listahan ng Tongchen, at nakatanggap din siya ng isa pang mensahe na ang sekta ng Xuan ng hari ay nasa gulo. Sinabi niya na ang King Xuan ay ang kanyang sekta at kailangan niyang iligtas ito. Kaya bumalik siya, ngunit sa kasamaang palad ay huli na. Karamihan sa King Xuan ay nalipol, ngunit may natuklasan din siyang kakaiba. Natuklasan niya na hindi mabuksan ng 6 na pangunahing kasarian ang gate ng engkanto. At maging sa loob ng King Xuan, na bago ang larawan ng Patriarch. Sinubukan ni Fake Qin Xuan na ipaliwanag na sa oras na yon ang laban alam niya na may binabalak si Lady Qin. Sumagot sina Qin Xuan at Lady Qin na naghihintay siya kung ano ang sinusubukang gawin ng taong yon. At lumabas na pagkatapos ng 700 taon na paghihintay, natuklasan niya ngayon na siya ang mamamatay tao sa likod ng mga eksena, dahil iyon ang kailangan niyang gawin upang makuha ang tibak na nagpaparusa sa langit. Nagtago siya sa loob ng 700 taon, sa wakas ay nasira ang selyo at nakuha ang espada sa kanyang mga kamay, ngunit hindi niya inaasahan na may mga paghihigpit pa rin sa espada na kung gusto niyang gamitin ito, dapat siyang pumunta sa Qin Xuan. Kaya't pumunta siya doon na nagpapanggap na si Qin Xuan na nagbabalak na kaladka rin si Qin Huan sa pagtatalo. Muli, iniisip ng demonyong master na hindi niya naisip na may ganoong karakter at tinanong siya kung sino talaga siya, at sinagot iyon ng Lady Qin. Hindi mahalaga kung sino siya. Ito ay tungkol sa lahat. Hindi niya ibinunyag ang tunay niyang pagkatao. Ngayon ang mga tao doon ay nagsimulang magtanong sa kanyang pagkakakilanlan at sinabi niya na ginawa niya ang lahat ng mga kalkulasyon ngunit hindi inaasahan na makalampas sa itaas na hangganan. Tinitigan niya siya at sinabing siya ay masyadong mayabang upang malaman na siya ay nagbabalak na patayin siya at pumunta doon para lamang makuha ang espada. Hiniling sa kanya ng lady na subukan kung maaari niyang patayin siya o hindi, at inipon niya ang kanyang mga kapangyarihan upang salakayin siya at sinabing makikita niya kung ano ang kanyang ginagawa. Inalis niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at nag-transform sa isang tunay na hayop, at tinanong siya nito kung siya ay talagang isang demonyo mula sa angkan ng demonyo. Sumagot siya na hindi siya isang ordinaryong demonyo, ngunit ang bagong master ng Demon Clan Asian, at sinabi niya na hindi siya natatakot sa kanya. Ibinulalas niya na ang kanyang mga tao ay pinamamahalaang pumatay 2,500 taon na ang nakaraan at siya ay maaaring gawin ito ngayon. Masyadong matagal na panahon na ang lumipas mula nang tuluyan niyang bitawan ang kanyang mga paghihigpit. At ngayon nararamdaman niya, kaya komportable sa kanyang lakas. Ngayon, kahit na siya ay isang tao mula sa itaas na mundo, nasa kanya pa rin ang langit na nagpaparusa sa espada para talunin siya. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya para umatake. Ngunit lumitaw si Qin Xuan doon at hinaranggan ang espada gamit lamang ang kanyang 2 daliri. At nagtataka siya kung paano ito posible. Tinanong niya siya kung paano niya ito mahaharang gamit ang isang kamay, at ginamit ni Qin Xuan ang kakayahan ng hindi gumagalaw na posisyon at itinulak siya palayo. Natakot si Shahan sa kanya at tinanong kung sino talaga siya. Pinapanatili ni Qin Xuan ang kanyang kamay sa ulo ni Qin at sinabi nitong lahat ng mga taon ay matiyagang naghintay para sa kanya at nagpapasalamat sa kanya sa pag-aalaga sa sekta Qin Xuan para sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, kahit na makaligtas si Qin Xuan sa magulong sitwasyon 700 taon na ang nakalilipas, lalamunin pa rin ito ng ibang maliliit na kasarian sa kanya. Kung siya talaga ang kanyang asawa, at inamin niyang bumalik siya at nagmamadali itong niyakap. Tinanong niya kung nasaan siya nitong mga taon at kung bakit hindi siya bumalik ng napakatagal. Hinihiling niya sa kanya na sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari sa kanya kung bakit nagbago ang kanyang hitsura at maging ang kanyang boses.
Samantala, galit na pinapanood sila ni Tao, at tinanong siya ni Lady Qin kung sino ang maliit na manika na iyon. Galit niyang tinanong siya kung nagpakasal na siya sa iba at may mga anak sa kanya, at hiniling niya sa kanya na alalahanin na matagal na siyang nakikipag-away sa kanya, ngunit hindi pa niya nakikita ang kanyang tunay na kaluluwa. Nagagalit siya at, habang hinanap muna niya ito at pagkatapos niya itong matagpuan, hindi man lang siya nag-abalang puntahan siya. At hindi alam ni Ken Xuan ang sasabihin. Ngayon, pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na magsama muli. Pagkatapos malutas ang lahat at harapin ang demonyong ito na nagtangkang patayin ang kanyang mga tao. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang unang pangalan ay Ye Ken Xuan, at siya ang nagtatag ng sektang Qin Xuan at ang taong pinagkukunwarian niya. Una sa lahat, nagpasalamat siya sa pagtulong sa kanya para mawala ang mga invading sect na ito, pero ngayon kailangan pa niyang mamatay. Nagalit si Shahan nang makita siya at nagtanong kung siya ang pumatay sa kanyang kapatid. Habang hinihintay niya ang sandaling ito sa libu-libong taon, maaaring ngumiti at nagsasabing ang mga demonyo ay laging tanga at naglakas loob siyang dumating sa ganitong estado ng kaguluhan nang alam na niyang mabibigo ang kanyang plano, ipinagtapat niya na siya ang pumatay sa kanyang kapatid, at ngayon ay papatayin niya ito. Siya ay nagplano at naghintay ng libu-libong taon at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong makaganti, ngunit ngayon ay nakatayo lamang siya doon. Tanong niya, para lumapit at makikita niya kung mas malakas siya sa kapatid niya. Bulalas niya na ang labanan sa kanyang kapatid ay isa pa rin sa iilan na nagpapasaya sa kanya kapag naaalala niya ang mga ito. Iniisip ni Shahan na ang lakas ng taong ito ay hindi pangkaraniwan, at ngayon lang niya ginamit ang 80% ng espada na kanyang paglaslas ni Ladu Qin, ngunit hinawakan niya ito sa isang kamay. Nagpasya siyang gumamit ng maksimum na puwersa ng mabilis. Samantalahin ang kanyang pagmamaliit at malubhang pinsalain siya. Kung hindi tiyak ang kalalabasan. Ginagamit niya ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan upang salakayin siya, at sinabi ni Kanstuel na ginagamit niya ang ipinagbabawal na paglipat mula sa simula, at tila siya ay medyo matalino. Inatake siya ni Shahan gamit ang espadang nagpaparusa sa langit, ngunit nanatili siyang matatag at hindi nasaktan at hindi man lang gumagalaw kahit kaunti mula sa kanyang kinalalagyan. Paulit-ulit niya itong inaatake habang medyo ginagalaw niya ang kanyang kamay at umiiwas sa kanyang mga atake. 2 daliri lang ang ginagamit niya para iwasan ang lahat ng kanyang pag-atake at tinanong siya kung napakahina niya kaya hindi niya ito maabot. Nagalit si Shahan tungkol dito at sinubukan siyang atakihin ng paulit-ulit, ngunit lahat ng kanyang pag-atake ay walang kabuluhan. Naiinip si Kang Xuan sa kanyang mga pag-atake at sinabing wala siya kumpara sa kanyang kapatid. Sinubukan muli ni Shahan na salakayin siya gamit ang kanyang espada, ngunit maaari bang itinulak ni Sean ang espada gamit ang kanyang mga daliri at sinabi kung ito ay lakas o bilis, siya ay mas mababa kaysa sa kanyang kapatid. Sabi niya, kung ang kanyang lakas ay hindi sapat, kung gayon ang kanyang utak ay dapat na mas matalinong kaunti. Ngunit ito ay napakahina tungkol sa ganap na lakas, sabi na kahit na makuha niya ang langit na nagpaparusa sa espada, tila hindi siya gumagawa ng magandang trabaho sa pagiging pinuno ng angka ng demonyo ay maaaring ilipat ang kanyang mga daliri at itulak siya palayo. Habang sinasabi ni Shihan na ang kanyang kapatid ay hindi hihigit sa isang diwata sa mundo ng mga mortal, ngunit naabot na niya ang rurok ng kaharian ng engkanto. Ang kanyang kapatid ay nanirahan sa Qingju at ang teritoryo ay hindi pa lumawak ng kalahating pulgada, ngunit napuksa niya ang karamihan sa mga Qinshuan ang numero 1 sekta sa mundo. Ngayon, at ang 6 na kasarian ay halos mabura na rin. Bulalas niya, hindi siya mababa sa kanyang kapatid at inamin na si Kang Xuan ay napakalakas at karapat-dapat na maging numero 1 sa mundo. Ngunit kung wala siya, ang kanyang mga demonyo ay hindi maglalakas loob na kumilos laban sa kanya. Matapos magtrabaho ng maraming taon, higit sa 60% ng Kangju ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. At kahit na siya ay mamatay ngayon, ang sigla ni Kangju ay lubhang masasaktan. Sa bagay na ito, mas malakas siya kaysa sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay naglalabas siya ng malaking halaga ng mana na may napakalaking pressure at sinabing ngayon ay natipon niya ang kapangyarihan ng pananampalataya ng daan-daang milyong mga demonyo, kaya hindi siya aatras ngayon at tiyak na papatayin siya. Mula noon, siya at ang lahi ng demonyo ay hindi magkakaroon ng mga mandirigma sa Kangju, at hindi niya kinamumuhian si Kan Chihuan sa pagpatay sa kanyang kapatid gaya ng pagkamuhi niya sa kanya dahil sa muling pagpapakita nito sa Kengju sa kabilang panig sa Kingsgo Kingland City ipinadala ng mga tao ang kanyang tawag at ipaalam.
Sa isa't isa na ang demonyo ay ang pagtawag sa kanila na Diablo ay nakatagpo ng isang malakas na kaaway at nangangailangan ng kanilang tulong. Lahat sila ay nagiging mga demonyo at nagsasabing sila ay darating para sa ulo ng demonyo. Sabay silang tumakbo patungo sa King Xuan para sa ulo ng demonyo sa Konjun, Shanghai County. Ang mga tao ay nagiging mga demonyo din doon at tumatakbo para sa kanilang ulo ng mga demonyo, ang mga tao ng Kanks na Tian Village, ang sama ng kanilang mga ulo at tumatakbo para sa kanilang mga ulo, ay tumutulong sa mga tao mula sa buong bansa ay tumatakbo para sa kanilang ulo. Ipinaalam sa kanila ng Demon at Lady Qin na si Shahan ay nakalusot sa tuktok ng immortal na kaharian ng engkanto. Nag-aalala rin si Tao na makita ito at nag-iisip kahit nasa itaas na kaharian. Ang mga hangganan ng gayong mga kaharian ay maaaring maging labis na hawakan. Si Shahan ay naging isang mas malaking halimaw at ang espada ay naging mas malakas kaysa dati. Habang si Ken Xuan ay nakatitig lang sa kanya, bulalas ni Shahan. Maaari siyang makapasok sa anumang kaharian na gusto niya, at kung sapat ang lakas ng pisikal na katawan, dapat itong ganap na makapasok sa kaharian ng emperador at kahit na magkaroon ng pagkakataon na hawakan ang frame ng pinto ng kaharian ng dakilang emperador. Pagkatapos ay tinawagan niya si Kan Chuan at tinanong kung itinuturing pa rin niya itong mahina. Habang sinusubukan ni Lady Qin na balaan siya, ngunit tinawag siya ni Tao mula sa likuran at hiniling na huwag gumawa ng gulo at maniwala sa kanyang asawa. Galit na tinanong siya ni Lady Qin kung siya ba talaga ang Devil Queen na iyon at bakit niya ito tinawag na asawa. Ipinahayag ni Tao na siya ang kanyang asawa ngayon at siya ang nanalo sa huli. At kahit na ang kanyang asawa, ang kamag-anak ni Mary, sa hinaharap, maaari lamang siyang maging isang maliit na babae. Pareho silang galit na nagtitigan, habang sinasabi ni Ken Xuan kay Shahan na kalahating hakbang na lang, at kahit nasa Emperor Realm na talaga siya sa paningin niya, mahina pa rin siya. Tinawag siya ni Shahan na baliw at sinabing kahit na ito ang Kyushu sa itaas na kaharian, ang kaharian ng emperador ay ang pinakamataas na kayang kumilos ng overlord upang mag-isip ng isang bagay at sinabing ang emperador ay hindi itinuturing na malakas sa kanyang paningin. Siya ay kabilang pa rin sa mahinang kategorya, gayunpaman, siya. Sinasabi na ang pagbuo ng Kaiser's Destroyer ay pinagsama-samang inayos ng mahusay na Juicy, na talagang mahusay. At sinabi ni Shahan na gusto niyang makita kung paano niya siya matatalo. Isang kalahating hakbang na emperador. Pagkatapos ay nag-iipon siya ng maraming puwersa at sinabing huhugasan niya ang kahihiyan ng mga demonyong natalo sa kanya 2,000 taon na ang nakakaraan ngayon, at hiniling sa kanya ni Kan Xuan na subukan kung kaya niya. Nagulat si Tao nang makitang ang espadang ito ay lumampas sa kalahating hakbang hanggang sa sukdulan ng kaharian ng Emperor, at talagang umaasa si Lady Qin na magagawa yon. Si Xuan ay tiyak na magmasid si Wen Xuan sa kanyang paglipat, at ang hakbang na ito ay lumampas sa limitasyon na may kaunting ayon sa batas na hininga. Ninamnam nito ang mga galaw ng emperador. Nagpasya siyang seryosohin siya ngayon at sinuntok siya ng buong lakas. Mayroong maraming pagkasira doon. At nang mawala ito, nalaman ni Ken Xuan na nakatakas si Shahan at sa tingin niya ay maganda rin ang bilis ng kanyang reaksyon. Siya pagkatapos ay lumitaw mula sa likod at sinusubukang atakihin siya. Ngunit muli niyang hiniblot ang espada gamit lamang ang 2 daliri. At sinabing ang lahat ng kanyang mga pagtatangka ay walang kabuluhan. Hiniling sa kanya ni Shahan na ipakita sa kanya ang kanyang tinatawag na lakas at sumagot si Ken Xuan na isa lamang siyang ordinaryong magsasaka sa larangan ng pagpapadalisay ng katawan. Nagulat si Shahan nang marinig ito at nagtataka kung paano ito magiging posible. Lumingon si Ken Xuan sa kanya at sinabing oras na para matapos ang labanang ito. Muli niya itong sinuntok at itinulak sa likod sa mas malayong distansya. Nasugatan at bumagsak sa lupa habang si Kan Xuan ay kinakamot lamang ang kanyang daliri. Tila hindi pa rin maganda ang defensive power sa pisikal na katawan na ito, at hindi nito makakamit ang parehong antas ng kalidad gaya ng espadang nagpaparusa sa langit. Iniisip niya na ang kanyang dating katawan ay umabot na sa antas ng muling pagsilang mula sa isang patak lamang ng dugo. At pagkatapos ng muling pagsilang, ang pinagmulan ay tuluyang mawawala. Nagmamadaling lumapit sa kanya sina Lady Qin at Tao para magtanong tungkol sa kanyang kalusugan, at tinawag siya ng isa na asawa niya at ang isa naman ay Ken Xuan. Nagagalit sila sa isa't isa at nagsimulang mag-away. Nakarating sila sa Ken Xuan at nagtanong tungkol. Out ang kanyang kalusugan, Tao exclaims. Kung hindi dahil sa Ken Xuan, hindi na siya makaka-move on at ang sabi simula ngayon, wala na siyang kailangang gawin at pupuntahan niya ito at aayusin ang lahat para sa kanya.
Ipinagmamalaki niya na siya ay isang tiyak na tao na patuloy na nagsusulong na protektahan si Qin Xuan, at hindi niya ito kayang talunin. At kung hindi dahil sa asawa niya, natatakot siyang mamatay siya. Nagagalit si Leduin sa kanyang pag-uusap at may sasabihin. Nang hilingin sa kanya ni Qin Xuan na huminto at pinanatili ang kanyang mga kamay sa magkabilang ulo at sinabing wala itong dapat ipag-alala. Hanggat ang bagay ay kasiya siyang naresolba, tinanong siya ni Lady Qin kung bakit tinawag siyang asawa ng bruhang ito, at kung talagang may asawa na siya at hiniling sa kanya ni Tao na sabihin sa kanya ang lahat. Natigil si Qin Xuan sa pagitan ng dalawang babae at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Pagkatapos nito, inilabas nila ang lahat ng mga kayamanan ng Qin Xuan at ng langit. Isa na rito ang pagparusa sa espada. Maaari bang ipahayag ni Shawan na handa na ang premyo? Nangangako siya na gagamitin niya ito ng mabuti, at dapat silang matutong umasa sa espada at patuloy na linangin ang namumukod tanging mga alagad. Sinabi rin niya sa mga matatanda na ang mga bagay ay inilaan para sa mga tao na gamitin, hindi upang itago at hawakan bilang mga kayamanan. At kung may alagad na makakabunot nito ay magmamay-ari ng espada. Ang bawat isa ay yumuyuko sa harap niya at nangakong susundin ang utos ng kanilang mga ninuno. Sinabi rin niya na ang natitirang Jade Girl sect ay mayroon ding hindi maibabalik na relasyon kay King Xuan. Hiniling niya kay Lady Qin na pagsamahin ang mga kayamanang ito sa mga mapagkukunan ng 5 pangunahing kasarian at umalis sa bulwagan na sinasabi yun. Tinanong siya ng Supreme Elder kung aalis na siya, at tinanong din siya ng ibang tao kung bakit siya aalis kapag lahat sila ay pinasaya. Hiniling ni Upshuan sa kanila na umasa sa kanilang mga sarili at huwag umasa na laging may magliligtas sa kanila. Busy din siya sa sarili niyang negosyo at ang pagbabalik niya sa Kangxon ay talagang hindi sinasadya. Pagkatapos ay tinanong niya si Lady Qin at ang santo na parang gusto nilang sundan siya dahil maaaring mapanganib ang daan na ito. Ang santo, gaya ng sabi na gusto niyang sundan siya sa bawat hakbang. At tinanong din ng Roman 11 kung gusto niyang itaboy ang kanyang apprentice gustong sundan siya ng Lady Qin at pwede bang hilingin ni Xuan na magsama sila. Lumapit sa kanya si Lady Qin, sinabing hindi pa niya sinasagot ang tanong niya at tinanong kung kasal na ba talaga siya sa bruhang ito. Si Xuan muli, hindi pinansin ang kanyang tanong at hiniling na sundan siya. Sinabi niya na pinili nilang sundan siya at ang kanilang mga kapangyarihan ay dapat pagbutihin pagkatapos ng ilang oras na marating nila ang Valley of the Beast. Hindi pa nakapunta si Qin Xuan doon. Sa loob ng 2,000 taon at hindi inaasahan na magbago ng husto ang lugar na ito, bulalas niya. Mukhang nagkakatuwaan ang mga iyon. At gusto rin ng Roman 11 ang lugar dahil napakaganda nito. Nabigla rin si Saint Tess nang makita ang lugar at sinabing hindi niya alam na mayroong ganoong paraiso, sinabing hindi pagmamalabis na sabihin na ang Valley of the Beasts ay isang paraiso. Sinabi niya na mayroong 4 na matatandang lalaki doon at natural na hindi sila magiging masama sa ilalim ng impluwensya ng espiritual na enerhiya. Tinanong ng Saintess kung ito ba ang maalamat na Beast Valley at tinanong ni Lady Qin si Tao kung nakapunta na siya doon dati. Bulalas niya na personal siyang dinala ng kanyang asawa doon at nakakagulat na tinanong si Qin kung unang beses siyang pumunta doon. Pinapasaya niya siya at sinabing wala siyang espesyal na lugar sa puso ng kanyang asawa. Magsisimula na silang mag-away muli, ngunit galit na hiniling ni Qin Xuan sa kanila na itigil ang inis sa kanya. Inihayag niya na sa oras na iyon ay halatang sumusunod siya. Siya at hindi niya hiniling na pumunta siya. At ngayon sinasabi niya na kinuha siya nito ng personal. Pagkatapos nito, ginagamit niya ang kanyang enerhiya upang basagin ang hadlang na ginawa niya kanina at hiniling na sundan siya ng mga ito at dadalhin niya ang mga ito upang makilala ang mga matatandang iyon. Maraming hayop ang naroon at isang puting leon ang nagtatanong kung gaano na sila katagal doon. Sagot ng pagong. Ito ay 2,000 taon lamang at tinanong ang puting leon kung bakit siya ay wala sa pasensya. Sinabi sa kanila ng isang paboril na sinabi ng ilang junior na may nangyari sa Qin Xuan at tinanong sila kung dapat silang lumabas at tulungan sila. At sinabi ng puting leon na dapat silang pumunta at tulungan sila. Ngunit sabi ng isang dragon kung aalis sila, may mangyayari sa selyo. Ngunit bulalas ng puting leon. Mag-isa siyang pupunta. Kung hindi sila magkasundo, sigurado siyang sapat na ang 3 para sa proteksyon. At tinanong niya sila kung paano sila makakatayo at manood na lang na may masamang mangyayari dito. Ang tugon ng paboril na maaaring Xuan ay maituturing na kanilang kinalakihan. Humanga at ngayong napunta na siya sa itaas na kaharian, kung tutulungan nila ang kanyang sekta, tinutulungan din siya ng mga ito.
Bumangon ang puting leon at sinabing pupunta siya. Ngunit lumitaw si Kan Xuan doon at tinawag silang mga matandang kaibigan. Pansamantala, pinasalamatan niya ang mga ito para sa kanilang pag-aalala, ngunit siya ay personal na nalutas. Ang hari ay sumisipsip sa bagay, at ang kanyang mga matatandang kasamahan ay dapat manatili doon at magpahinga. Ang lahat ng mga hayop ay nabigla nang makita si Ken Xuan doon at tinanong siya kung paano siya nakabalik mula sa itaas na mundo. Tinanong nila siya kung mayroon bang sinuman sa itaas na mundo na makakatalo sa kanya. At sinagot ni Ken Xuan na walang lumapit. Hiniling niya sa kanilang lahat na bumaba sa negosyo at tinanong sila tungkol sa sitwasyon sa Manju ngayon, at ipinahayag ng White Lion na pagkatapos niyang umalis, siya mismo ang nagpunta upang sugpuin ito. Pero ayos lang, ngayon ay may mga vibrations. Paminsan-minsan ay hindi masira ang selyo at inuutusan sila ni Ken Xuan na sirain ang selyo dahil kailangan niyang pumasok at maghanap ng isang bagay. Tinanong siya ng mga hayop kung sigurado siya dahil kung ang inilabas ang selyo sa pagkakataong ito ay hindi na ito mag-aaksaya sa muling pagsasara. Isa rin itong kapangyarihan sa isang domain na may populasyon na daan-daang milyon. At ito ay makapangyarihang kapangyarihan ay hindi maaaring maliitin, sabi kung kaya niyang sugpuin ito sa sandaling masupil niya ito ng 2 beses. Sinabi rin niya kay Towel na ang Manju ay orihinal na bahagi ng 9 na malalim na kontinente. Ang mga tao mula sa Manju ay hindi lahat ng barbaro, ngunit ang ilan sa kanila ay talagang uhaw sa dugo. Sinabi rin niya na ang tao ay likas na mabuti at hindi sila maaaring mag-generalize. At oras na para hayaan silang makitang muli ang liwanag ng araw. Nalungkot si Tao at sinabing hindi niya kailangang gawin ito para sa kanya. At sabi niya, bahala na siya. At bukod sa barbarian na pangangatawan, may katawan na maaaring sanayin sa kanyang antas. Ang kanyang pangangatawan ay bihira, ngunit hindi niya kayang sanayin ang kanyang katawan sa buong buhay niya. At hanggang ngayon, hindi pa siya nakakapasok sa spiritual sea, kahit naging number 1 na siya sa mundo, pakiramdam niya ay hindi pa rin niya naabot ang buong katawan niya. At ngayon ay handa na siyang bumalik sa kanyang sariling bayan upang hanapin ang layo. Ang sabi ng pagong ngayon ay sinabi niya kaya hahayaan nilang bumalik ang tao sa 9 na malalim na kontinente. Sinabi ng dragon na hindi niya alam kung ito ay mabuti o masamang desisyon, ngunit gagawin nila ito ng magkasama. Ang lahat ng 4 na hayop ay nagsasama-sama at malapit nang masira ang selyo. Ang isang malaking halaga ng kidlat ay naglalabas mula dito, at isang dagat ang naglalabas mula dito. Ken Xuan, salamat sa kanilang lahat at tumungo sa karagatan. Bago umalis, sinabi niya sa mga hayop na bago ganap na masugpo ang baog na estado, hindi maaring umalis ang mga tao, kaya lahat sila ay malaya. Ngayon, sumagot ang dragon na kontento na siya sa isang tirahan, ngunit masaya ang leon na sa wakas ay makakaalis na siya sa Valley of the Divine Beasts. Nagalit ang dragon tungkol dito at naghagis ng alon ng tubig patungo sa leon. Basang-basa na siya at pinagtawanan siya ni Tao. Hindi maipakita sa mga bid ang kanilang poem at sinabing hindi na niya sila guguluhin pa. Hinihiling niya sa lahat, sumunod ka sa kanya at sasabihing dadalhin niya sila upang makita ang Barbaria, ang lugar kung saan siya ipinanganak. Sa kabilang panig, ang 8 Hercules ng Barbaria, pinuno ng Bailey tribe, ay nabigla nang makitang nakabukas ang selyo. Siya ay tumakbo patungo sa emperador upang iulat ito kaagad. Samantala, umabot doon kasama ang bawat isa, at itinanong ng Roman 11 kung ang lugar na iyon ay barbaro. Nakakabighani na wala silang makita ni isang puno doon, at puro buhangin at bato. At ito ang unang pagkakataon na nakita siya. Ganyang lugar, sinabi ni Lady na ito ay isang tukan na paggamit ng baog na estado. At iyon ang dahilan kung bakit ito ay tinatawag na Barbaria. Tumalon si Tao at sinabing mali ito at napasigaw. Medyo nagbago ang mga bagay na naaalala niya ito kahapon. 2/3 ng lupaing ito ay isang oasis at ang malubhang kahirapan ay hindi nakawin ang kanilang kagalakan sa pamumuhay. Ibinunyag niya na ito ay tinatawag na Barbaria dahil kung ikukumpara sa ibang mga lugar, sila ay mas agresibo, matapang at mahusay sa pakikipaglaban, pagsunog at pagnanakaw, at sila ay mas mahusay. Sa anumang bagay, itinataguyod nila ang pinakapangunahing batas ng gubat at ang mahihina ay dapat na alapinan bilang mga sakop ng malalakas. Mula noong sinaunang panahon, ang kontinenteng ito ay hindi kailanman naging mapayapa. At hanggang 2,000 taon na ang nakalilipas, pinigilan ng kanyang asawa si Barbaria sa lahat ng kanyang pagsisikap at tinatakan ito.
Ang ikasyam na malalim na kontinente ay naging mapayapa lamang sa loob ng 2,000 taon. Sinabi ni Conthua na nahahati din ito at pinupukaw ni Tao ang sitwasyon noong panahong iyon, at hindi siya pinatay at nakaligtas siya. Nagluloko lang siya that time. Muntik na siyang mapatay nito. Pagkatapos ay mahimalang iniwan niya ang Barbaria at pumunta sa isang bagong lugar na nagpasaya sa kanya. Pagkatapos ay bumangon siya at hiniling na sundan siya at makakahanap sila ng lugar upang magtanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Barbaria. Sa kabilang panig, ipinaalam ni Hercules sa emperador ang tungkol sa pag-alis ng seal sa hadlang, at sinabi niyang tila bumalik ang lalaki. Ang taong sumupil kay Barbaria gamit ang kanyang kapangyarihan at tinatakan ito sa loob ng 2,000 taon. At hiniling sa lalaki na ipatawag ang 8 Hercules. Pagkatapos noon, iniisip niya kung bumalik na nga ba si Conchuan at sa tingin niya ay gusto niyang sabihin dito ang nararamdaman niya tungkol sa kanya. Nais niyang pasalamatan siya dahil kung hindi niya napigilan ang buong Barbara nang mag-isa 2,000 taon na ang nakalilipas, ito ang mamumuno. Simula noon, hindi na niya samantalahin ang pagkakataon. Ngayon ay pinag-iisa niya si Barbaria at ang daan-daang milyong makapangyarihang kapangyarihan ay pagmamay-ari niya, at magagamit niya ito para ibahin ang anyo ng apoy sa kanyang tahanan upang painitin ang kanyang katawan sa lahat ng oras. Gayunpaman, kulang pa rin siya ng sapat na kalaban para tulungan siyang malagpasan ang huling hadlang ng pisikal na katawan, at umaasa siyang hindi siya bibiguin ng lakas ni Conchuan. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang hukbo, sinabi sa kanila na ang mga tagalabas ay pumapasok sa kanilang minamahal na lupain at inutusan silang pumunta at tingnan ito. Kasabay nito, sina Conchuan at Tao ay gumigala sa bayan, at sinabi ni Tao na malaki ang ipinagbago ni Barbaria, at matagal na rin mula nang makakita sila ng taong dumaan. Asks them kung kamukha nila ang mga barbaro. At itinatanong ng Roman 11 kung lahat ay kasing ikli ng Tao. Natahimik ang lahat sa kanyang tanong habang si Saint As ay sinusubukang ngumiti at sinabi ni Lady Kin na napakaliit niya, ngunit ang kanyang tunay na katawan ay napaka-cute. Nagalit si Tao sa kanya at tumalon para atakihin siya. Ngunit subukan kaya ni Xuan na pigilan siya sa paggawa nito? At ang Roman 11 ay natakot sa kanyang mga ekspresyon at nagtatanong kung may nagawa ba siyang mali. Natahimik siya at sinabing hindi siya galit sa kanya. At ipinagmamalaki ni Tao na siya ang tunay ni Kensan. Hiniling ni Waifuan na tumigil na sila sa pag-aaway at sinabing isa rin siyang barbarian, hindi kasing ikli ni Tao. Nakahanap sila ng tirahan sa unahan, at ang ilang mga tao ay naninigarilyo sa harap, at hiniling niya sa kanya na malaman ang barbarian dialect. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa residential area at laking gulat nila nang makita ang mga tao doon. Tinawag siya ni Saint Has at sinabing may gusto siyang imungkahi. Siya exclaims na ang hangin at buhangin sa Barbaria ay medyo malaki, at ang paglalakbay na ito ay hindi maiwasang haantong sa maraming labanan bago pumasok sa barbarian area. Dapat silang magpalit ng ilang maginhawang damit para matulungan silang maghalo. Inihanda niya ang mga damit ng lahat sa mga kwintas na imbakan, nagustuhan ni Conchuan ang kanyang ideya at hiniling sa lahat na magpalit ng kanilang damit at umalis. Hindi nagtagal ay nagpalit sila ng kanilang damit at pumunta sa Barbarian Bazaar. Obserbasyon ni Conchuan na ang Barbaria ay talagang patuloy na nagpapatuloy sa kalsada ng pagdadalisay ng katawan kumpara sa panahon bago ang selyo. Ang katawan o ordinaryong mga residente ay hindi ganito kasabog at ramdam nila ang kapangyarihang nakapaloob sa kanila. Ngayon ay mahina niyang nararamdaman ang mga pisikal na limitasyon ng katawan na ito bago tumawid sa sakuna. Noong una, akala niya ay isa siyang ilusyon, ngunit hindi niya ito namalayan hanggang sa naitawid niya ang sakuna. At hindi niya alam kung kailan ganap na bumubuo ang kanyang katawan. Umaasa siyang sa pagkakataong ito ay malalaman na niya kung ano ang problema ng kanyang katawan sa Barbaria. Kung hindi, kahit na dumaan siya sa kahabaan ng buhay kapahamakan. Hindi naman siguro siya mananalo laban sa magnanakaw na yon. Siya ay nagtatanong kung paano pumunta at alamin ang sitwasyon at siya ay magdadala sa isang casual na paglalakad sa kanila. Una, pumunta siya at nakikipag-usap sa iba't ibang tao habang hinihiling ni Conchuan ang iba na sundan siya at ipinakita niya sa kanila ang mga kaugalian ng Barbaria. Nakarating sila sa isang lugar kung saan dalawang lalaki ang tumetaya sa isa't isa, at maraming tao ang nagpapasaya sa kanila. Ang isa sa kanila ay nanalo at ang bawat isa ay nagsimulang magsaya sa kanya gamit ang kanyang pangalan.
Gusto rin ni Namuja at Kanstuyan ang paraan ng kanilang pakikipaglaban at sa tingin nila ay umaasa pa rin sila sa pinakatradisyonal na paraan upang makita kung sino ang mas malakas. Huminto siya at nagtanong kung maaari rin niyang maglaro at nakakagulat na tinanong siya kung sigurado siyang gusto rin nilang subukan ito. Iginiit ni Ken Xuan na maglaro at hiniling sa kanya ng Muziya na subukan ang kanyang sarili at handa na silang magsisimula. Iniisip ng mga tao na ito ay nakakainip at nagtataka kung bakit mayroon pa ring mga payat na tao sa Barberia. Sinimula nila ang hamon at sinubukang itulak ng grupo ang kanyang kamay, ngunit hindi ito may galaw. 1 pulgada. Nagulat siya at nagtataka kung paano ito magiging posible. Pakiramdam niya ay gumagalaw siya ng isang bundok at ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi sa parehong dimensyon. Nagtatanong kung ito lang ang kanyang kapangyarihan at nanalo sa hamon sa isang suntok lamang. Ang bawat isa ay nabigla nang makitang nawala si Muja at inamin niya ang kanyang pagkatalo at sinabing siya ay napakalakas at naramdaman lamang ang antas ng lakas na ito sa pinuno. Humingi siya ng paumanhin sa kanya para sa kanyang nakaraang pag-uugali, at ang mga tao ay nabigla nang makita siyang humihingi ng tawad at nagtataka kung ang taong ito ay kasing lakas ng isang chieftain na humanga sa kanyang pag-uugali at iniisip na ang kapaligiran ng Barberia ay bumuti sa isang malaking lawak na naaalala ito. Lakas ng tao na magsabi ng totoo. Nahijitin na nila ang mga kamag-anak. Kung ito ang kaso para sa ordinaryong paninirahan, ang taong may pinakamalakas na pisikal na katawan sa Barberia ay maaaring naalis na ang lahat ng mga paghihigpit ng pisikal na ay biglang tumalon mula sa gilid at niyakap siya. Sinusubukan niyang itulak siya palayo at tinanong kung paano ang kanyang pagsisiyasat. Sumagot siya na hinahanap na niya ang lahat ng kailangan niya. Ibinunyag niya na walang ibang lugar ang nagbago gaya ng ginawa ni Barberia, at karamihan sa mga tao ay nagbago. At ang nais na sekta ay nawala, at ngayon ay walang mga sekta sa buong Barberia, tanging ang mga tribo ng dinastiya. Sinasabing ang Barbarian Dynasty ang namuno sa buong Barberia at pinamahalaan nila ang 8 malalaking tribo at hindi mabilang na maliliit na tribo. Kung mas malapit ang tribo sa sentro ng dinastiya, mas malakas ang katayuan at lakas ng tribo. Ito ay nagtatapos na ang Barberia ay nagkakaisa. Sa kasong ito, mas malamang na nasira ng tao ang lahat ng mga paghihigpit ng pisikal na katawan. Tinanong niya ito kung alam niya ang lokasyon ng palasyo ng Barbarian Dynasty, ngunit sumagot siya na hindi niya alam ang lokasyon nito. Ngayon ay mahigpit na ang buong Barbarian Class Division at tila iilan lang ang nakakaalam at nakakaalam. Ipasok ang lokasyon ng dinastiya.